session 4, ito. No? Kanina, yung mga topics natin is about yung relationship, no, yung communication, yung patience, lahat. It's all about the two of us. No? Pero ngayon, pupunta naman tayo doon sa part na spiritual. No? So, sabi dito sa session 4, strengthening spiritual intimacy. Kanina, yung intimacy sinasabi natin is physical. No? Physical intimacy. Ngayon naman ay spiritual intimacy. So, may tanong ako. Sasagutin nyo to sa sarili nyo, hindi nyo to sasabihin sa akin. Sa isip nyo lang, no? Pero sagutin nyo, no? How is your spirituality? 10 being highest. No? Spirituality when it comes to relationship to God. Ayan. Okay? So, question, how is your spirituality, no? Your relationship to God? Rate yourself from 1 to 10. Lahat, walang exempted lahat po. No? So ayan, sa bagong dating kay Dea, rate, how do you rate your spirituality? No? Rate it from 1 to 10. No? Sa isip lang. No? Okay. So, kayo lang po nakakaalam ng sagot nyo, kayo lang nakakaalam ng inyong kalagayan. No? So, sa atin pong seminar na ito, isa po sa mga goals natin, no? Hindi lamang po maayos yung pagsasama bilang mag-asawa, kung hindi maipakilala din po ng church, no? Yung paano magkaroon ng relasyon sa Diyos. No? So, growing together in faith, love, and service. No? Hindi lamang po, alam nyo mga kapatid, ang buhay po natin, hindi po yung goal natin is kumita lang ng euro, no? Makapag-aral yung mga anak natin, gumanda yung buhay natin, yung dumating ng araw, tumanggap din tayo ng pensyon, makapagpundar tayo ng sarili nating bahay, sasakyan, hindi lamang po doon natatapos. No? Alam niyo mga kapatid, merong pong buhay na nag-aantay doon sa walang hanggan. It's either eternal damnation or eternal life na kasama po ang ating Diyos. So, hindi po tayo exempted na ngayon dahil ang information po, lahat po, no? Lahat. Meron ba dito, no? Honestly, meron ba dito na hindi naniniwala sa Diyos? Meron ba dito? Meron. Wala. No? So, regardless kung ano yung spirituality sinagot nyo kanina, lahat po tayo ay naniniwala na merong isang manlilikha. Amen? No? Na merong isang Diyos na manlilikha, no? Na makapangyarihan sa lahat. So, lahat tayo nagkakasundo doon. Ano? Regardless of ano man yung ating religious background. Okay. So, why spiritual intimacy is crucial for a strong marriage? No? Ang sabi ng Ecclesiastes, ito po ay mga ngaral, no? Si Solomon din po ang karamihan ng sumulat diyan. Ang sabi, kung ang isa ay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo ang dalawa. No? Kaya nga yung kasabihan, 2 heads are better than 1. Pero ang sabi dito, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may 3. No? Ano itong sinasabi dito? Na may 3 pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. Ano ang ilustrasyon nito ni King Solomon? Ang ilustrasyon na ito, mga kapatid, ay imagine the triangle. Diba? Kung dalawa kayo dito, yung nasa gitna, sino yung nasa taas? Ang Diyos. Kung ang isang hibla ay magtatagal, no? Lalo ang dalawa, higit lalo kung nasa sentro at nasa taas ang Diyos. No? So, yun po ang design, mga kapatid, na ang buhay mag-asawa, no? Hindi lamang kayong mag-asawa kung hindi meron pong Diyos na hindi nasa gitna, kung hindi nasa taas. No? Nasa taas po ng ating relasyon. No? So, sa atin, ano yung mga challenges, no, of maintaining faith dito sa abroad? No, kanina na-discuss natin yun, yung mga daily challenges, yung trabaho, pagkapagod,
napapagod, walang oras. No? Pero mga kapatid, lahat po ay choice. No? Lahat ay choice. Tatandaan yan. Lahat ay choice. No? Lahat ay pagpili. No? Kung gusto nyo, kaya nga tayo maraming kasabihan eh. Ano yung pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Diba? So pag gusto talaga, makakapunta. Diba? Pag ayaw, maraming dahilan. Diba? Kaya mga kapatid, ang buhay natin, maging ang ating pananampalataya, it's a choice. No. Balik tayo sa creation. Laging tinatanong, no, Pastor, bakit pa kasi inilagay yung bungang pinagbabawal sa Garden of Eden? Natanong niyo ba lagi yun? Bakit pa laging nilagay pa ng Diyos yung punong ipinagbabawal? Hindi sana hindi na lang niya nilagay. Alam niyo ba ang dahilan kung bakit ang hinayaan ng Diyos na magkaroon yun is the freedom. No. Ano ang tsentra na meron kang kalayaan kung hindi mo naman na-express? No. Parang halimbawa, binigyan ka ng kotse ng amo mo. O ito bigay ko sa iyan, pero hindi mo pwedeng gamitin. Diba? Anong sense ng binigay sa iyo pero hindi mo magamit? So, ganun din yun mga kapatid. Ang Diyos, dahil sa kanyang pagmamahal, no, binigyan tayo ng kalayaan. Kung hindi mga kapatid, robot lang tayo. Alam nyo ba ang senaryo kung hindi tayo binigyan ng kalayaan ng Diyos? Para lang tayong aquarium. No? Para tayong isda sa loob ng aquarium. No? Pinanonood lang tayo. Pinapakain tayo kung kailan niya gusto. No? Tatanggalin tayo sa tubig kung kailan niya gusto. O kaya para tayong robot na nakaprogram lang. Pero mga kapatid, dahil sa pag-ibig ng Diyos, binigyan tayo ng choice. No? Binigyan tayo ng kalayaan to express. No? At maging sa pananampalataya mga kapatid, kung titingnan nyo ang buhay, bakit may mga maliligtas? Bakit may mapapahamak? Hindi ba pwede na iligtas na lang lahat? Namatay na nga mga kapatid, alam nyo, namatay na si Kristo para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang problema na lang ng tao ay kung titingin siya kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. So it's about the choice. Choice pa rin ng tao. At maging sa spirituality natin mga kapatid, kung ano yung evaluation nyo sa inyong sarili, mataas man yan, mababa, o nasa gitna man yan, o wala kayong pake. It's about choice. Nasa sa inyo kung paano nyo ino-nurture o paano nyo pagyayamanin ang inyong relasyon sa Diyos. Tulad nung sinasabi natin na lahat ng effort natin doon sa ating pag-aasawa. No? It's all about the choice, brothers and sisters. So, praying together. Ano yung mga benepisyo ng pagpe-pray? So, Pastor, kanina ka pa pray ng pray. Baka mamaya dito, meron pa tayong mga naririto na hindi sanay mag-pray. No? Kanina nga ang sabi ko, ang prayer mga kapatid, ang panalangin, hindi ito paulit-ulit. Hindi ito kinakapisado. At ito mga kapatid, sana ay maging guide nyo. No? Isulat nyo po ito sa mga bisita natin na naririto. Ito po yung magiging guide natin kung paano tayo mag-pray. Sabihin nyo, Pastor, kasi hindi naman kami naturuang manalangin, hindi kami marunong mag-pray. Ang alam namin yung mga kinakabisado. Ito pong acronym na ito ay makakatulong sa atin kung paano tayo makapanalangin ng galing sa puso. So, tandaan nyo mga kapatid, ang panalangin pinakikinggan ng Diyos ay panalangin ng taong matuwid at galing sa puso. No? So, acts. Yan, tandaan nyo itong acts na ito. Napakadali. No? Adoration. Ano ibig sabihin ng adoration? Sambahin. No? Pagsamba sa Diyos. C. Confession. No? Paghingi ng tawad. No? Iba man yung iba nating mga religion dito, mga kapatid. No? Tatandaan natin, the only one who can forgive sin ay ang Diyos lamang. No? Kaya yung confession natin, sa Diyos lang tayo mangungumpisan. No?
Sa Diyos lang tayo hihingi ng tawad. So, paghingi ng tawad, no? Una, papurihin natin siya. Pangalawa, humingi tayo ng tawad. T is for thanksgiving. No? Magpasalamat tayo sa lahat ng biyayang binibigay niya sa atin. And S, yung supplication. Ano itong supplication na ito? Yung mga request natin. Baka mamaya, nananalangin lang tayo. Pag may problema, Lord, tulungan mo ako dito. Diyos ko, tulungan niyo po ako ganito. Dito ka agad tayo sa paghingi. Diba? Nakakalimutan natin magpasalamat. Nakakalimutan natin humingi ng tawad. Nakakalimutan natin purihin siya. Nandito agad tayo sa S. Puro paghingi. Kaya, ang problema sa pagkakilala sa Diyos, mga kapatid, parang ATM. Alam niyo yun? Pag kailangan mo, sasaksak. No? O kaya parang genie. No? Pag may mga wishes ka lang, doon mo lang naaalala ang Diyos. Diba? So, hindi po ganun. So, for us to have this relationship o yung spirituality, kanina ang sabi natin, communication sa ating mga asawa. No? Nag-gain tayo ng love sa atin. Pare-pareho naman. So, mahalaga po na bilang mga mananampalataya, no, ay meron tayong mga Biblia. No? May isang kwento, yung isang pastor, inimbita sa bahay. No? Kung mo yung inimbita yung pastor, siyempre, yung mga nag-invite, gustong ilabas, di ba ganun tayo mga Pilipino, yung mga magagandang pinggan, kutsara, tinidor, baso, yun yung sa bisita. Tapos yung ginagamit natin, ewan ko kung ganun pa rin. No? Yung ginagamit ng mga tayo, yung mga basag-basag, yung may pingot, no? Yung mga traditional na Pilipino, ganun. No? So, to cut the story short, inilabas ng mag-asawa yung kanilang argento na kutsara, tinidor. No? So, nung umalis na yung pastor, nagtipit yung asawang babae. Sabi ng asawang babae, itong si pastor, inimbita ko na, inimbita na natin. Tinangay pa yung kutsara tinidor natin. Oh. So, lumipas yung mga ilang araw. Sabi nung asawang babae, hindi na ako magsisimba. Kasi si pastor, kutsara tinidor na lang. Pinang-interesan pa. Ano bang klaseng pastor yan? Kukuha pa ng pinakain mo naman, pinuha pa yung argento natin na kutsara tinidor. Alam niyo ba, hindi na makatiis yung asawang lalaki. Kasi siyempre, naging na lang nakikita paglinggo, yung pastor niya, kinuha yung kutsara tinidor natin pag nagsisimba sila. Hindi nakatiis yung asawang lalaki. Kinumpronta na yung pastor. Pastor, natatandaan niyo ba nung in-invite namin kayo sa bahay? Oo. Kasi yung asawa ko, ang sabi, kinuha niyo daw yung kutsara tinidor. Sabi niya, hindi ko kinuha, sabi ng pastor. Saan niyo po nilagay? Inilagay ko dun sa Bible niyo. Nag-gets niyo yung story? Kasi, hindi sila nagbabasa ng Bible. Hindi nila hinihipo yung Bible nila. So, doon nalaman ng pastor na hindi pala nagbabasa ng Bible yung mag-asawa. So, hindi kinuha ni pastor, no? So, pag ako in-invite nyo, no? Pag nawala yung hanapin sa Bible, may gano'n. Na iba na kukunin. Okay. No? So, mahalaga po mga kapatid, no? So, tatandaan natin, ano ba naman yung dinidiscuss natin? Sabihin nyo naman, masyadong advanced o ano ba yung itinuturo? Mga kapatid, ito pong lahat na ito ay suggestion. No? At spirituality and maturity takes time. No? Kaya po kami dito bilang kapatiran, bilang church, no? Naririto po kami, kaya po kami din nag-i-invite, kaya din po kami ginagawa namin po ito. Not only to show yung aming pag-ibig, kung hindi para din po na makapag-share kami at para din po makatulong kami, no? Para maipakilala ang Panginoon, magkaroon po ng relasyon sa Diyos, no? Hindi po namin sinasabi yung relasyon na, bakit gano'n? May relasyon naman ako sa Diyos, tumatawag naman ako, naniniwala.
So, naririto po ang church for us to encourage, no? Para po magkaroon ng mas malalim, no? So, yun po ang goal ng mga ganitong gawain namin, no? Hindi po para kayo ay maging miyembro, no? Yung hindi po para umatin kayo linggo-linggo sa amin, kung hindi, ang goal po namin ay makapag-share kami, mapakita yung pag-iibigan dito sa kapatiran at matulungan po kayo to strengthen your faith. No? Magkaroon po kayo ng tamang pagkakilala sa Diyos, magkaroon kayo ng mas malalim na pundasyon, no? Na maglilid po ng tamang pagkaunawa at kaligtasan. Amen? Okay. So, ang sabi po natin, no, mahalaga yung Biblia kasi dito po natin makikita. No? Kaya for the sake po ng mga kapatiran sa mga bisita po natin, no, alam niyo po ba na ang Biblia, ang problema sa Biblia ngayon, may kanya-kanya silang Biblia. No? Alam niyo ba na may sariling Biblia ang Saksi ni Jehovah? No? May sariling Biblia na rin ang Iglesia ni Cristo. No? So, ang Muslim may sariling Biblia. So, marami pong kanya-kanyang version ng Biblia. Sasabihin nyo naman, Pastor, ang Biblia ay gawa ng tao. No? Yan po ay isinulat ng tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. No? At ang mahalaga po sa atin ngayon, no, kailangan kasi natin magsaliksik. No? Kailangan natin magsaliksik. No? Kailangan natin, no, hindi po yung porket eto kasi pastor yung nakagisnang kong pananampalataya, eto na yung i-embrace ko, dito ako lumaki, dito na ako mamamatay. Hindi po ganun. No? Kaya po, it's all about choice. No? Tingnan po natin, suriin po natin kung ano ang tama. Kaya po kami, the church, ang objective po ng church is to guide. No? I-guide po yung pakilala, i-guide po yung tamang prinsipyo, no? Para po magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Diyos. No? So, serving God as one. No? Ang sabi ng Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Alam niyo ba, the greatest achievement, no? The greatest achievement ng mga magulang, mga kapatid, ay hindi po yung mabigyan ng magandang kinabukasan. Given yun eh. Kasi responsibility natin yun bilang mga magulang. Sino ba namang magulang ang ayaw na hindi makatapos ang anak? Sino ba namang magulang na gusto na hindi sila mapabuti? No. Given po yan eh. Pero ang naniniglect ng maraming mga magulang is na ibibigay ba natin sa mga anak natin yung tamang pananampalataya? Meron ba tayong tamang pananampalataya at pagkaunawa sa Diyos? No? So, as we grow, no, sa ating buhay mananampalataya sa mga kapatid po dito, ito po yung napakalaking joy, no, na makasama tayo bilang pamilya. Kaya nga, mga kapatid, no, mga guests namin, mga kaibigan, ang objective po natin is the couple. No? Isama niyo yung may anak kayong maliit, isama niyo. Kasi ang makikita po natin dito, ano ang sabi dito? Train up a child. No? Ituro sa bata ang dapat niyang lakarin at hanggang sa paglaki niya ay hindi niya ito malilimutan. Kasi mga kapatid, ang teaching hanggat bata, no? Turuan po natin yung ating mga anak. Kasi po, pag lumagpas na yan sa formative years niya, lumagpas na yan ng 12 years old, naging teenager na yan, hindi na po yan basta-basta matuturuan. No? Kaya ang sabi ng Biblia, no, ang sabi ng kawikaan, no, ay turuan ng bata hanggat maaga. Kasi pag yan malaki na, no, ikaw pa tuturuan yan. No? Yung magulang, no, magulang ang akala ng anak, mas matalino siya sa magulang, no? Lalo yung mga anak na napag-aral, tapos yung magulang niya hindi nakatapos, no? Ang tingin niya sa sarili niya, mas matalino siya sa mga magulang niya. Kaya nga mga kapatid, hanggat bata po, no? Turuan natin yung ating mga anak na
yung tama, no? Minsan kasi, hindi po sapat mga kapatid na sabihin lamang natin sa mga anak natin na gumawa ka ng mabuti, maging mabuting tao ka, okay na. No? Tandaan po natin mga kapatid, no, hindi po sapat ang mabubuting gawa. No? Hindi po tayo maliligtas ng mga mabubuti nating gawa. In Ephesians 2 verse 8 and 9, no? Ang sabi po doon, sa pamamagitan po ng kagandahang loob ng Diyos, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, kaya wala pong makapagyayabang. So hindi po tayo maliligtas ng mabubuting gawa mga kapatid. Ang makapagliligtas po sa atin ay yung tamang pananampalataya po natin sa Diyos, sa anak ng Diyos na si Jesus. No? So, mga kapatid, ito po ay mga suggestion, no? At para po sa ating pagtatapos, no? Ito po yung theological, no? Medyo theo meaning God, no? Yung pag-aaral po natin, no? Ito po yung magiging conclusion natin in the theological sense, no? So, covenantal love. No? Alam niyo mga kapatid, marriage is a covenant. No? Kaya nga mali yung tawag sa marriage contract. Dahil ano yung contract? Na-expire. May endo, di ba? Ang marriage mga kapatid, no? Hindi po natatapos. At ang Diyos, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus, anong sabi? Christ had made an eternal covenant with His church. Yung symbolism po ng pag-ibig ng Diyos ay parang isang asawa. Kaya nga anong sabi ng Diyos? No? Ako ay isang Diyos na mapanigbubuin. Kaya nga, ano ibig sabihin? Sa akin lang yung katapatan mo. Sa akin ka lang maglilingkod. Walang ibang Diyos sa harap ko kung hindi ako lang. So ano nakita natin dito? Di ba yun yung prinsipyo ng marriage? Yung loyalty mo, yung trust, yung fidelity sa Kanya lamang. No? Sacrificial love. Jesus' love for the church is demonstrated through His sacrifice on the cross. Namatay po siya para sa kaligtasan natin. No? So purity and preparation. So, darating po ang araw mga kapatid na pagbalik ng ating Panginoong Hesus, no, sa takdang panahon, no, ay kukunin niya ang church, no, sa Kanya. Kukunin niya yung kung sino yung sa Kanya. At anong ibig sabihin nito mga kapatid? Yung purity and preparation, di ba? Sa ating mga mag-asawa, kaya nga sa akin ka lang. Sa akin ka lang. No? Yung purity mo is for me alone. No? Yung intimacy mo, yung loyalty mo, yung fidelity mo, sa akin ka lang. So, we must remain pure. So, eternal union. Just as a wedding unites a bride and groom, believers will be united with Christ for eternity. Ang sabi natin dito kanina, till death do us part. Alam niyo ba mga kapatid, pagdating natin doon, no, sa langit, no, kasama natin ang Diyos na wala na pong mag-aasawa. Yes! Hindi ko na asawa itong asawa ko. Ganun ba kay si Patty? Hindi mga kapatid, no? Ang ibig sabihin lamang, kaya nga alam nyo ba, kaya nga ang mag-asawa, till death do us part lang, kung pag-aaralan nyo talaga mga kapatid din, sa panahon na nag-aaral ng Biblia, ma-amaze talaga kayo. Kasi, yung mga ibinibigay na batas ng Diyos sa atin, diba, till death do us part? Bakit? Kasi pagdating nga sa langit, wala nang mag-asawa. Wala nang magkapatid. Wala nang magkakilala. Lahat kayo doon, pantay-pantay kayo. Ganun po yung sinasabi ng Biblia. Kung kayo mag-asawa, wala na yun, mawawala, mabubura ng lahat. So, pastor, paano namang mabubura ang lahat? Kasi,
Ang sabi po ng Biblia sa Revelation, wala nang paghihirap, wala nang sakit. So, maaaring narinig nyo na siguro yan, yung verse na yan. Wala nang sakit, wala nang kalungkutan, wala nang pagluha. E isipin nyo, kung meron kang memory, pagdating mo sa langit, at marami kang mahal sa buhay na hindi mo nakasama doon, anong mararamdaman mo? Di ba malulungkot ka? Siya, hindi ko nakasama. Bakit ganun? Ba't ako lang nandito? Nag-iisa lang ako. Di ba? Ang sabi, wala nang kalungkutan, wala nang pinagpis. Ibig sabihin po nun mga kapatid, wala na ang dati. Bago ng lahat. May bagong katawan ka, may bago kang pagkakilala. Kaya hindi na po, natatapos na. Natatapos na yung ating ugnayan dito lang sa mundo. Kaya till death do us part. But the eternal union, meron po yan. Totoo po mga kapatid, maniwala man po kayo sa akin o hindi, meron pong buhay sa walang hanggan. Meron pong Diyos, meron pong tagapagligtas, meron pong kaparusahan sa mga taong hindi maniniwala. Kaya nga mga kapatid, ang panawagan po natin sa atin, tulad ng sinabi ko, hindi po aksidente na kayo ay narito ngayon. At kayo po bilang mga na-invite ay kayo ay malalapit sa amin. Kayo ay mga kaibigan, maaaring kamag-anak. Ang goal po ng church ay ma-share ang mabuting balita, maipakilala ang ating Panginoong Hesus to the closest person. Ako po bilang pastor, hindi po ako naniniwala doon sa mga nakikita nyo sa Facebook na mga nagpupunta sa mga secular na lugar. Nagpunta sa mga diskuhan, nagpunta sa palengke, nagpunta sa kung saan-saan na mga lugar at nagpipreach, tumatawag, magsisi kayo! Mamamatay kayo! Pagsisisihan nyo yung mga kasalanan nyo. Hindi po ako naniniwala. Kasi mga kapatid, wala pong makikinig doon. Yung mga lugar na yun, hindi sila dapat naroon. At ang dapat po nating ginagawa is to share the gospel to the ones we love. Kaya po kayo mga kapatid naririto, sa mga kaibigan namin naririto, kaya po namin kayo kasi mahal namin kayo. Mahalaga po kayo sa amin. Kaya po ang church, kami po bilang kongregasyon, sinasabi ko sa mga kapatiran, hindi tayo mag-preach sa mga, hindi tayo mag-share sa labas, hindi tayo gagawa ng kung ano-ano na maaaring sakta nila tayo, ipahiya, batuhin, duran. Ang gagawin natin ay ibahagi ang salita ng Diyos doon sa mga taong pinakamalalapit sa atin. At yan po yung ginagawa namin ngayon. Ipadama yung pagmamahal, i-share po yung mabuting balita dahil mahal namin kayo. So, mga kapatid, nawa itong munti nating seminar na ito ay naging makabuluhan. Ilang oras ba tayong nagsama-sama mula kanina? At nawa hindi namin nasayang yung inyong oras at sana ay nag-enjoy kayo. Enjoy ba kayo? Nasawa kayo sa boses ni Pastor na gano'n. So, mga kapatid,